Mga kwentong pambata. Mga panahon ng tadhana. Hindi ka ba nagtataka sa pangalan mo? Bakit ka pinangalanan ng mga nakakatanda mo? Anong mga pangarap, pag-asa ang nasa isip nila? Pero, hindi na kailangan magtaka ni Destiny. Alam niyang nagmula ang kanyang pangalan sa kakaibang tadhanang pinagpala sa kanya. Oh, mahal ko! Anong nangyari? Ang aking halaman ay hindi pa nagbibigay sa akin ng bulaklak. 1 buwan lang nakakalipas. Oh, nako. Iyan ay halaman ng taglamig. Hindi ito mamumulaklak kung hindi taglamig. Sana patawarin ako ng panahon na gumawa ng kaunting mahika para sa isang bata. Patingin. Bakit hindi mo ito ilagay sa lugar na yun, doon banda, para makita ang mahika? Si Destiny ay may mahiwagang kapangyarihan. Kaya niyang utusan ng panahon. Isang bagay na palaging nananatiling misteryo sa lahat sa kanyang bayan. Alam mo, nawalan ng magulang si Destiny nung bata pa siya. Siya, kasama ang kanyang mga kaibigan, sina Lucy at Elena, ay inampun ni Ginoong Simmons. Si Ginoong Simmons ang pinakamayamang tao sa bayan at ang kanilang tunay na pinuno. Si Destiny, Lucy at Elena ay inalagaan at pinagkalooban ng pantay-pantay ni Ginoong Simmons at minahal niya silang lahat. Isang malungkot na araw, pumanaw si Ginoong Simmons dahil sa katandaan. Oh, iha, huwag kang mag-alala. Palagi lang siyang nandyan sa tabi mo. Pero, ang realidad ay wala na siya. At ngayon, anong mangyayari sa kanyang lupain? Patawad po. Alam mo, ang kanyang lupain, napakarami niyang kayamanan. Ang ibig kong sabihin ay, sigurado akong maisinulat siya para sa akin. Ibig kong sabihin sa atin. Totoo, at pagkatapos niya, walang tunay na namumuno maliban sa akin. Ibig kong sabihin sa atin. Pero may ginawang testamento sa Ginoong Simmons at ginawa niya ang mataas na kapulungan ng ating bayan bilang taga-garantiya ng kayamanan at lupain. 1 buwan mula ngayon, ang mataas na kapulungan ang magpapasya kung ano ang gagawin sa kanyang lupain at kung sino ang magiging pinuno ng ating bayan. Lucy, Elena, wala tayong paki kung sinong makakakuha ng ari-arian. Tayong 3 ang lagi magkakasama dito para pagsilbihan ng mga taong bayan, di ba? Ngayong wala na si Ginoong Simmons, ang tunay na damdamin ni na Lucy at Elena para kay Destiny nagsimulang lumabas. Maglingkod! Sino tayo para pagsilbihan ng sinuman? At sino siya para sabihan tayo kung ano gagawin? Walang nakakaalam kung bakit meron siyang kapangyarihang magpagaling. Paano kung siya ay isang masamang magkukulam? Kahit ano pa yan. Meron na siyang kapangyarihan. Makatuwiran lamang na bayaran tayo ng kayamanan. Totoo yan. Pero ano ang gagawin natin sa kanya? Kung hingin natin sa kanya, baka ibigay niya na lang ito sa atin. Ibig mong sabihin magmakaawa? Pakiusap. Dapat ibigay na lang niya sa atin ng lahat. Napakamakasarili niya. Ang pagkainggit at selos ni na Lucy at Elena ay lumalala araw-araw. Habang nakikita nila kung gaano kamahal si Destiny ng mga tao sa bayan, hindi ginagamit ni Destiny ang kanyang kapangyarihan para sa kanyang sarili. Ito'y palaging at para lamang sa iba. Destiny, tulong! Nasusunog ang tindahan ko! Binalot ng apoy ang buong tindahan at maaaring lamunin nito ang buong lokalidad. Ngunit hindi ito pahihintulutan ni Destiny. Habang itinataas niya ang kanyang mga kamay, ang mga ulap ay nagtipon sa kalangitan at tumulan mismo sa tindahan. Naghiyawan ng mga taong bayan. Destiny! Destiny! Salamat, Destiny! Palagi kang mag-ingat sa mga madaling masunog. Okay? Okay. Tutulungan natin siyang itayo muli ang nawala sa kanya, Destiny. Huwag mag-alala, ipagmamalaki mo kami. Ipagmamalaki mo kami.
Malapit na ang araw sa pagdinig ng estado. Elena, kailangan may gawin tayo tungkol kay Destiny. At sa gayon, sa dilim ng gabi, isang plano ang naisagawa. Destiny! Oh, ang batang lalaki! Kailangan niya ng iyong tulong. Siya ay sobrang malubhang malubha. Ano? Saan? Anong bata? Sa kabilang bahagi ng kagubatan, kailangan mo nang umalis ngayon. Nagulat si Destiny kung paano pinamahalaan ni na Lucy at Elena ang lahat ng kanyang paglalakbay sa kabilang panig ng kagubatan. Hindi pa niya nakitang ganong kabilis sila tumulong sa sino man. Hindi ba maganda na sobra silang nag-aalala para sa batang ito? May hindi tama dito. Destiny! Oh, sige na. Huwag kang masyadong mag-alala. Babalik ako kaagad. Paalam. At sa gayon, umalis si Destiny para tuparin ang kanyang tungkulin. Pero iba ang naghihintay sa kanya. Bakit huminto ang karwahe? Anong nangyari? Hindi! Nagising si Destiny at inaantok pa rin at napagtanto niya, siya ay nahuli at itinago sa isang tore. Hindi niya alam ang gagawin. Takot na takot siya sa biglang pangyayari. Nakalimutan niyang may kapangyarihan siya. Ngunit, hindi siya nakalimutan ng mga kapangyarihan. Paano ito nangyari? Mukhang ang hagdan na ito ay patungo sa isang pinto. Paano nagkaroon ng hangin sa loob ng tore? Si Destiny ay ginabayan sa isang bintana. Napakaliwanag ng araw. Sandali lang. Paano naging malamig ang mga rehas ng bintanang ito? Yan ba isang padulasan na yelo nakikita ko? Uy! Ang iyong pagtawa ay parang ginhawa sa aking tenga. At iha, ang iyong amoy ay parang unang ulan. Well, kung sa bagay, itong lahat ay ang ating tadhana. Sino kayo? At bakit niyo ako ikinulong sa isang tore? Itigil mo ang pananakot sa kanya. Oh, ang tanging kinatatakutan niya ngayon ay ang boses mo, Winter. Iha, kami ang mga panahon, taglamig, tag-init, tag-ulan, tagsibol at taglagas. Ang mga panahon? Syempre, hindi mo ba kami naalala? Paano niya? Siya ay napakabata pa. Oh, Iha, 5 taong gulang ka pa lang. Nakaupo ka sa gilid ng kalsada sa lamig. Naalala mo ba kung bakit ka nilalamig noong araw ng Pasko? Ha! Ikaw na mismo ang nagsabi. Bata pa siya. Paano niya maalala? Iyon ay dahil nakahanap ka ng isang matandang lalaki at ibinigay mo ang iyong jacket para panatilihin siyang mainit. O aking ulap, tumigil ka sa pagkanta. Kaya, nanalo ka sa aming lahat ng dahil sa nagawa mong kabaitang iyon. At binihiyaan ka namin. Sa amin nanggaling lahat ng kapangyarihan mo. Darating kami tuwing uutusan mo kami. Oh, ipinadala rin namin si Ginoong Simon sa iyo. Mahusay siya. Talagang inilagaan ka niya.
Oops! Patawad! Bueno, tama na ang usapan. Destiny, iha. Ngayon ang pagdinig ng estado. Dahil wala ka, kukunin ni na Lucy at Elena ang lahat at magiging pinuno. Gusto ni Ginoong Simmons na pumili ang taong bayan para sa kanilang magiging pinuno. Ngunit sina Lucy at Elena ay tinatakot at pinagbabantaan ng mataas na kapulungan na bumoto para sa kanila. Ano? Iyan ay isang krimen. Dapat pumunta tayo doon kaagad. Narito na ang iyong sasakyan. Ang ating mga bagong pinuno ay... Destiny! Hindi! Oo, ako ito. Akala niyo gano'n na lang kadali akong tapusin? Upang maging isang tunay na pinuno, kailangan niyong isakripisyo ang iyong kasakiman at sarili. Kayong dalawa ay hindi kailanman maaaring maging tunay na mga pinuno. Ang lakas ng loob mo! Hindi ka agad! Taglamig. Ilang beses ko na itong sinabi sa'yo. Hindi nakakatuwa ang gawing yelo ang mga tao. Pero mukhang nakakatawa talaga sila. Huwag mag-alala! Makakatulong si Summer! Destiny, gusto ni Ginoong Simmons na ikaw ang mamuno. Ngunit siya ay isang matalinong tao at alam niyang mali para sa kanyang gawing kang pinuno. Ito ay isang demokrasya kung saan pumipili ang mga tao at pipiliin ka namin. Yay! Destiny! Destiny! Ikinararangal ko ito, Ginoo, at taimtim akong nanunumpa na itaguyod ang aking sagradong tungkulin sa pag-akay ng bayang ito sa landas ng kapayapaan at kaunlaran. Yay! Yay! Ito ay isang pangakong ginawa ng buong katapatan at tinupad ng may lubos na katapatan. At ang mga panahon ng tadhana ay naging isang alamat. At si Lucy at Elena ay ginawang pinuno ng manukan.